Anong sabi ng scripture sa Second Peter chapter 3, verse 3? Anong sabi niya? Hmm. Second Peter chapter 3, verse 3. Naalaman mo na ito. Sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga nanunuya Hmm. na may pagtuya. Hmm. Nagsisilakan ayon sa kanilang masasamang kita. Ngayon, pag dinanas mong tinuya ka ng kapwa, isipin mo rin na ikaw nanunuya, nabilong ka sa last days. Gusto ba ng taong yan na pagdating ng end of the day, ganun ang danasin niya katulad ng Nabucodonosor? Ito yung time, actually, ng mga taong naglilingkod ng tamang pagsunod sa Diyos. Yung salita natin, may pag-ibig, may pagpakumbaba, may pagpapatibay, may pagtulong, magbibigay kalakasan. Hindi po tayo dapat magbitaw ng salita na ipaghihina ng sino man sa atin. This is the last days of evil time. But any Christ believers today or Christians believers are using any term against the will of God on that man or woman, siya ang maging isa sa mga evil time na gumaganap niyan. Kaya pagdating sa separation, isi-separate talaga siya ng Diyos. Pag hindi siya nakikinig, isi-separate talaga siya. Sapagkat sa last days, declaration na ng Diyos, hindi na ng tao. Dahil hindi na napurihan ang Diyos ng mga taong naglilingkod sa Kanya. Kasi karamihan ngayon payabangan. Pataas ng deposito sa bangko. Pataasan ng meron. Pinakita na ng scripture, wala siyang pakialam. David, nagkasala sa Diyos, wala siyang pakialam kung hari ka. Nabucodonosor, wala siyang pakialam kung hari ka at marami kang nagawa. Ang gusto ng Diyos, mabigyan mo siya ng kapurihan sapagkat nabuhay ka sa daigdig, binigyan ka ng kasagana at kasayahan. Pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, sumunod ka sa sistema ng sanlibutan, ito po ay allocation ng dragon ni Satanas. Para ang mapurihan na akala mo Diyos pero hindi pala, sisitan. And we need to come out from among them. Revelation chapter 18 verse 4. Pag lumabas ka na, papasok ka na ngayon sa kaharian ng Panginoon at paghaharian ka, pero hindi ka paghaharian kung hindi ka dumaan ng 40 days na seminars. Sabi ni Paul, 3 years, nag-aral siya sa Arabia, na doon sa bundok na yun ng Arabia, ang kanyang professor na nag-seminar sa kanya, walang ibang banal na espiritu. Tayo sa ating panahon. Ang tanong in every church is, kumusta ang inyong Passover? Anong buwan, anong pizza? Kumusta ang celebration nyo sa birth of Jesus Christ? Anong buwan, anong pizza? Kumusta ang inyong celebration sa 7th day? Anong araw? Nagpatuloy ba kayo o tinigil nyo? Kumusta ang first day of the week sa lingguang paglilingkod sa Panginoon? Nakiayon pa ba tayo sa araw ng deklarasyon ni Constantino? Hindi. Brothers and sisters, from now on, come out from among them, base sa scripture. Hindi porke pinsan mo kamag-anak ang leader, kapatid mo o kaibigan, yayakap ka kahit mali. Nagsasabi lang ako para hindi po ako magkaroon ng pananagutan bandang huli. Sinasabi na po natin ang katotohanan sapagkat ang ginawa ni Apostol Pablo para sa Gentile ay upang ituro ang tungkol po sa napaka-importanting araw noong 40 araw na ang Panginoon nag-train siya ng 120 person para po sa kanyang panahon kung kailan ang paghahari, sinong paghaharian, sinong mga taong magbigay ng kaluwalhatian sa kanya. At saan at kanino makita yung bundok na yun na itatag sa taluktok ng bundok na lahat ng bansa ay paroroon. Ibig sabihin, kung wala kang religion, kailangan mo magkaroon ka ng relihiyon. Anong klaseng relihiyon? Hindi relihiyon bigay ng tao, bigay ng Diyos.
hindi din po samahan para magkaroon ng association. Although kung magkaroon ng association, kailangan mamagitan yung aral ng Diyos. Na itong si Pastor Marcy Monghil, hindi niya inaalintana na bagamat siya ay presidente ng Association ng PWD. Sabi ko sa kanya, join us 3 p.m. or 2:30 p.m. Sabi niya, may schedule akong meeting ngayon from 1 p.m. to 4 sa meeting ng PWD tungkol sa nangyayaring disaster ngayon, ng ulan, yung baha ngayon. Si Presidente, so busy siya. Sabi niya, mamayang gabi kung pwede, may Zoom. Siguro baka kaming dalawa na lang, no, mag-uusap. Pero kanina mahaba pong pinag-uusapan namin. Ibig sabihin, hinahabol niya sa grupo niya na ma-share yung salita ng Diyos. Yan ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Sabi ko, napakagandang calling ng Diyos sa kanya sapagkat ang nasa isip at puso niya na hinahanap niya ng mahabang panahon, ibibigay sa kanya ng Panginoon. At yun ang pagmiministry. Kaya sabi ko, praise the Lord, loobin ng Panginoon, magkita tayo. At this September 21, pupunta siya sa Manila, meron silang meeting mga PWD. Hopefully, mag-meet kami at isang kasayahan na katulad ng ating narinig ng ating pastor sa nagdaang linggo. Nagalak siya, natuwa siya, na binigyan siya ng ganong paglingap ng Panginoon, spiritual and literal. Sabi niya, this is my first anointing. Di ba? Nakareceive siya ng ganon. Siya naman, narinig ko rin, parang katulad ni Moises, na kapag may patotoo, isa o dalawa, perfect yun sa Panginoon. Yung sinabi nito at sinabi din, halos magkatugma ang katuwaan nila. So, as pastors and bishop, na tayo po ay nabilong sa kalooban ng Panginoon, tayo ay nagpatuloy upang ibahagi ang mga bagay na mula sa Panginoon. Yung pinoprobe ng Panginoon, yung pagkita niya sa mga tao after His death and resurrection, at nagkaroon siya ng seminar, mga pagtuturo, na ngayon hindi lang sa ating grupo, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig na sa kalooban ng Panginoon, na kailangan ang Christ followers makasunod doon sa tinakdang sabat sa Panginoon, hindi lang sa kapahingahang araw at kabilang doon sa grupo, kundi na ipamuhay na hindi katulad sa ginawa ni Haring Nabucodonosor, yung mga bagay na hindi nakalugod sa Diyos. So, marami pong pag-aaral actually, no? Ang Facebook naging katulong po talaga, no, sa pag-a-arrange ng mga termino. Tulad ng sinasabi nating, pag binigyan ka, anong sagot mo? Thank you. May ibang term silang sinishare na dapat ganitong pagkasabi. So, ang dami na pong mga pag-i-expose na ma-educate ang sino mang tao kung paano nila gamitin yung mga term, na ang term ay talagang nararapat gamitin ng isang tao, na kung maganda noon, lalong pagandahin pa. Kaya sa paglilingkod, hindi po bumibilang ang taon, na 45 years ka na, 10 years, ano ka na, equipped ka na, no. So, kailangan po, habang gumugulang ang panahon, lalong pagpakababa sa harapan ng Diyos ipapakita, paggamit ng mga salita, ang ating mga bibig maging instrumento hindi lang sa panalangin, hindi lang sa pakikipag-usap, kundi sa pagbigkas ng bawat termino, na itong mga bibig natin maging instrumento ng Diyos para sa ikaluwalhati sa banal at makapangyarihang pangalan, na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas, kundi ang pangalang Jesus Christ. Na itong pangalang Jesus Christ, ito yung bagong pangalan sa Revelation chapter 2 verse 17, na nakasulat doon sa batong puti, yung pangalan yun. At ang bibigyan lang niya yung tumatanggap. Kaya sabi ng Biblia, yung tumatanggap, yun lang ang bibigyan niya. At yung bibigyan niya ng batong puti na yun, doon may bagong pangalan
na yung pangalan na yun ang isigaw sa Zion upang luwalhatin, dakilain ang pangalan ng Panginoon magmula sa pangalang Ha, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, na ngayon sa pangalang Jesus Christ. Sapagkat dineclare ng Philippians chapter 2 verse 9 and 10, all knees shall bow, heaven, earth, and under the earth. Kaya walang taong pwedeng magmalaki sa Panginoon, kundi ang tao magbigay ng papuri, pagluwalhati sa Panginoon. Yan lang po ang tanging nating ministeryo sa Panginoon, yung masundan ang tamang araw ng seventh day, maging first day of the week, at masundan din natin ang tamang first month of the year na ang nagbigay niyan si Jesus Christ. So bakit natin po binigyan ng kahalagaan ito? Sapagkat under Hebrews chapter 10 verse 25, huwag kaligtaan ng pagtitipon. Sa isang linggo may dalawang celebration. Christ Sabbath at saka yung first day of the week. Sa isang taon, merong mga celebration tatlo. Kaya yung Feast of the Lord, yung Passover at yung Pentecost, yung Feast of Tabernacle, sa Old Testament, puro 7 days. So sa time ni Christ, sa kanyang day of resurrection, sa kanyang kingship time, ay yung 7 days, yun po ay isang araw lang. Yung 3 days Feast of the Lord, sa tatlong tig-7th day, sa 3 dispensation of time, yung 1 day up to 7th day sa Old Testament, pagdating kay Kristo, yung 7th day, 1 day lang. Yung another 7th day, 1 day, 2 days na. Yung another 7th day, which is 3 7th day, 3 days yan. Kaya binuno niya ang darkness within 3 days and 3 nights. Kaya ang 3 dispensation sa time natin, hallelujah, ipinakita sa panahon natin dito sa seminar ng Panginoon about the gospel of the kingdom. Sa 40 days and 40 nights, ipinakita niya yung soliditary na pagtuturo na talagang lahat ng nakinig noon naging witness doon sa aral na yun. Ngayon, ang propesya, itatag ang bundok ng Panginoon sa taluktok, hindi sa baba, sa taluktok. At lahat ng bansa paroroon. Okay. From 30-year-old, 40, 50, 60, 70, anong edad na tayo ngayon? Nasumpungan na ba ng tao ngayon yung bundok ng Panginoon? Kailangan bago ang end of the day, masumpungan na natin. Dahil ang final destinations natin, which is eternal life. Tayo naman tinawag lang sa daigdig na mga ano lang, mga stranger. So 7 days nang pinag-uusapan. Binigay ng Diyos ang 7 holy convocation. Perfect birth of Jesus Christ, perfect New Year, perfect Passover, Pentecost, and Feast of Tabernacle, 7th day and first day of the week. Yung 7 holy convocations. And we need to live on that 7 holy convocations. Sa ganong paraan, sa tulong ng Diyos, magmula sa original na tayo namuhay ngayon sa fake na pamumuhay, tinulungan tayo ng Diyos paano natin makita yung original. So as human, binalansin niya ang ating buhay, body, soul, and spirit, na ang katawan, hindi pwedeng mabuhay na walang bakterya. So ang bakterya, lahat ng doktor sa buong daigdig, kailangan meron ka lang 25 or 30% bacteria inside of your body. At meron kang 75% na water na sa loob ng katawan. 75 plus 25, 70 or 30 equals 100%. So we need to live in this world to worship God in 100%, to give glory and honor to His grateful and powerful name. In the name of Jesus Christ. Sa ating pagtatapos po, ating pinasalamatan, pinapapurihan ng Diyos. Una, ang Diyos at ang mga propeta, higit sa lahat ang ating Panginoon na nagdusa para sa atin upang i-arrange ang lahat ng kalendaryo at maging ang mga pangalan ng araw. And which is today, tayo ay nagtitipon sa Christ Sabbath at sa kalooban ng Diyos ang oras at ang araw na ito
Siya ay mapurihan at maluwalhati at madakila sa pangalang Jesus Christ. God bless and happy Christ Sabbath today.